Hi, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kaibigan. Alam nyo, kahapon, naging mapayapa, naging maayos ang State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Na kung saan, naging mapayapa ang naging mapayapa, naging maayos ang naging pagdi-deliver ng SONA ng ating Pangulo. At higit sa lahat, dahil niya sa mga ginawa ng ating kapulisan na pagbabantay, pag-prepare para maging maayos at maging mapayapa yung SONA kahapon dyan po sa Kongreso at sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. At yan na rin naman ay dahil na rin po yan sa yung tawag dito sa pakikipag-cooperation ng bawat dumalo kahapon. Naging antay ka man, naging pro ka man, totally naging maayos, general peacefully kahapon. Kaya doon sa ating kapulisan, salamat sa inyo dahil napanatili ninyo yung tinatawag na mapayapang rally at pagbabantay ninyo. Walang nangyaring masyadong gulo. Kayang-kaya naman pala magkaroon ng mga ganyan activity na maging mapayapa. Di ba? Na maging mapayapa. Kaya congrats sa lahat ng mga kapulisan na dumalo kahapon, na nagbantay mula nung Saturday, Sunday, at kahapon. Ito na, mga kaibigan. Kung bago ka lamang dito sa aking live, first timer ka lamang dito sa aking live, ngayon ka lamang nakapunta dito. Paalala ko lang po ito, kaibigan, para maging aware ka. Okay? Paalala, kung ikaw ay isang pag-aaral dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, bukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo dito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw niyong makarinig ng mga salitang hindi niyo makain. Okay, paalala po yan. Paalala po natin. Kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, bukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw niyong makarinig ng mga salitang hindi niyo makain. Yan. Share muna tayo. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, bukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo dito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw niyong makarinig ng mga salitang hindi niyo makain. Okay. Now, kahapon po may lumabas na mga video na kung saan yung video na yon na sinasabi na nagko-cocaine daw si Pangulong PBBM. Na kung saan na gusto nilang mangyari, ipahiya nga ang Pangulo at higit sa lahat, yung ginawa nilang pagpiprepare ng pag-e-editing ng mga video para sirain ang administrasyon na to. Alam niyo mga kaibigan, kung ikaw ay isang taong tanga, taong makitid ang utak, taong hindi ka nag-iisip, napakadali mong mapaniwala sa mga lumalabas dito sa larangan ng social media. Kasi hindi ka nga nag-iisip eh.
Di ba? May mga ganun tayong kababayan, pag nakakita ng isang video or posting, litrato, lalo na pag ang video magiging negative sa isang personalidad, napakadali natin mapaniwala. Ganyan ang ibang kababayan. Di ba? Alam niyo po mga kaibigan, 2024 na tayo ngayon. Marami ng paraan para ma-edit ang isang litrato, video, na palabasin na yung nasa video, yan yung taong gusto mong sirain. Napakadali pong gawin yan. Parang ganito, si Machi Melendez nanonood ngayon. Di ba? Shout out sa iyo, Kuya Machi. Itong si Machi nanonood ngayon, kung gagawa ako ng video or magpapa-edit ako ng video sa mga ibang taong kaibigan natin, nagalit ako kay Machi Melendez at silang dalawa na magkaibigan ni Freddy, na isang kaibigan ko din, magpapa-edit ako sa isang kaibigan ko ng video labang kay Machi at kay Freddy. Palalabasin ko doon sa video na yon na nagkakantutan ang dalawa. Napakadaling gawin. Di ba? Pwede natin gawin yun. Di ba? Para mapalabas sa video na totoo na may kasex si Machi kay Freddy. O si Freddy at si Machi nagsisex silang dalawa. Pwede natin gawin yun eh. Pag ang tao hindi mag-iisip, ay, ganyan pala yan. Madali kang mainggan yun at mapaniwala. Now, mga kaibigan, sapul at sapul pa naman. Sabi ko nga nung mga dati, kung totoo talaga na may video si PBBM na nagko-cocaine at meron silang hawak ng ganyan video, bakit hindi nila inilabas? 2022 election. Bakit hindi nila ipinakita? Bakit hinantay pa ang eleksyon itong nakatatlong SONA si Pangulong BBM? Bakit hinantay nila itong pagkakataon na to na makatatlong SONA pa? Kasi nga, wala silang mailabas na video labang kay PBBM ng allegation nila na gumagamit daw di umano ng illegal na droga. Kasi, alam niyo mga kaibigan, kung totoong meron talagang ganyan, si PBBM, dapat nung election pa yan. Para lalong bumagsak si PBBM. Hindi. Di ba? Kaya sila naglabas ng bidyong ganyan na sinasabi nilang nagdodroga daw ang Pangulo noon para hindi na lang sila magkahiyaan at masabi talagang may hawak. Kita nyo nga yung video. Ako po hindi ako eksperto sa mga video-video na ganyan. Hindi po ako eksperto. Pero kita nyo naman yung video na yan. Halatang halatado na editing. Ginawa nila, pinakita nila doon na si Pangulong Marcos nga. Sabi niya nga kahapon ni DILG Secretary Benor Abalos, yung tenga nung nasa video, napakaliit. May nunal pa. Yung mukha nung nasa video. Paano na si Pangulong Marcos yun? Itong mga kaibigan hindi pa Pangulo si PBBM. May security na yan. May mga escort, may mga security aid. Sa tingin nyo ba, papayagan na ng ibang security na mabibidyohan na kung totoo man ang ginagawang ganon? Kung totoo man yan sa tingin nyo, sa ahayaan ng Pangulo, ng mga security niya, na mabidyohan ang kanilang boss, I think hindi. Saka, bakit ngayon lang inilabas kung totoo yan? Kasi nga, wala kayong makuhang video.
Nung mga past live ni Maharlika, meron siyang mga sinasabi na may napanood niya na daw ang bidyong yan. Tapos mayroong pagkakataon na nagsalita pa itong putang inang buriking pakantot na si Maharlika, na ang sabi niya, kung mayroon man kayong hawak na video na gumagamit si PBBM, pakibigyan lang ako. Hindi ba magkakakontra-contradiction na yan? Sabi niya, napanood niya na yung unang video. Tapos may pangalawa siyang panawagan nung dati na bigyan siya ng copy ng video. Ano ba totoo dun? Meron bang napanood o wala? At bakit ka nangihingi? Kasi nga, wala. At ito pa nakakatawa. Bakit sa Amerika to ginawa? Bakit doon sa Estados Unidos? Pwede naman nyo dito sa Pilipinas gawin yan. Nandiyan dyan naman si Lahani Roque. Nandiyan dyan naman si Atty. Glenchong. Oh, bakit doon? Dahil ba umiiwas kayo sa batas ng Republika ng Pilipinas? Ha? Sa tingin ko, hindi kayo makakaiwas eh. Kasi kayo ang mga nasa likod niya, simple lang naman ang gusto nyong mangyari eh. Kaya nyo, gumawa kayo ng ganyan iskandalo, kaya kayo gumawa ng ganyan kwento, kaya kayo gumawa ng ganyan content. Isa lang ang punot dulo. Gusto ninyo mapabagsak ang Pangulong Marcos. Gusto ninyo mapahiya ang administrasyon na nakapwesto. Yun lang. Wala nang iba. Bakit? Bakit gusto nyo mawala ang kasalukuyang administrasyon? Kasi nga, hindi naman kayo masisisi na pornada ang inyong mga plano, nasira ang inyong mga gustong mangyari, at nung naupo si Pangulong Marcos, hindi kayo nabigyan ng mga pwesto sa gobyerno. At hindi nyo mahadiktahan ang kasalukuyan administrasyon. Pero kung nagkataon na diktahan ninyo ang administrasyon ang nakapwesto ngayon sa Malacanang, sure ako, hindi kayo magkakaganyan-ganyan. Di ba? Hindi nyo nakuha ang mga gusto ninyo, na mga pangarap ninyo na hindi nyo masunod sa ngayon. Di ba? Kasi nung panahon kasi ni dating Pangulong Duterte, pababy lahat kayo. Lahat kayo nakukuha nyo ang gusto nyo. Di ba? Kasi nga, bata kayo ng Pangulo. Di ba? Yan ang problema sa mga katulad ninyo na hindi nyo matanggap na tapos na ang mga panahon ninyo. Hindi nyo matanggap sa sarili ninyo na wala na kayong pangil sa gobyerno ngayon. Kaya ang ginagawa nyo na lamang panggugulo, pangwawalang hiya, at paninira sa maayos na administrasyon nagpapatakbo. Kahapon, ang ganda ng ginawa ni Pangulong Marcos. Kahit ako, nagulat ako sa announcement niya na official kahapon, pinapahinto niya na ang lahat ng operation ng Pogo sa Pilipinas, may permit man o wala. Lahat stop. Napakaganda ng ginawa ng Pangulong yan. Napakaganda. Para lahat ng sumugal kay dating Pangulong Duterte. Ako naniniwala mga kaibigan, yung mga pagkilos ng maisog, ang nasa likod niyan, mga Pogo. Mga Pogo ang nasa likod niyan. Ngayon, hindi na sila makakapag-operate. Sayang ang pinupundo. Hindi kayo nagtagumpay. Kasi nga kahapon, gusto ninyo mapabagsak ang Pangulo kahapon. Di ba? Wala. Hindi nyo nagawa. Kasi, alam na namin alam ng taong bayan. Alam nyo bumaba si Duterte? Alam nyo bumaba si dating Pangulong Duterte? Maayos ang rating niya. May respeto pa ang mga tao sa kanya. Kayo ang naglalagay ng kahihiyan kay dating Pangulong Duterte. Nananahimik na yung mama kung ano-ano ang pinag-uutos ninyo, kung ano-ano ang pinag-gawa ninyo sa kanya. Di ba? Kung mayroon kayong malasakit sa dating Pangulo, bigyan nyo ng katahimikan yung tao.
bigyan nyo ng peace of mind yung mama. Hindi yung kung anong gusto ninyo, dahil hindi nyo na maudyokan yung nakaupo sa Malacanang, sulsul kayo ng sulsul doon sa matanda para lang mag-ingay ng mag-ingay kung ano-ano. Di nyo nakakita? Dati sana, ni dating Pangulong Duterte, nagko-cocaine daw. Bangag ang Pangulong Marcos. Di ba sinasabi niya yan? Bandang uli, ano sinabi ni dating Pangulong Duterte? Wala akong sinasabi na bangag ang Pangulo. Wala akong sinasabi na nag-a-addict ang Pangulo. Di ba? Kumakapig siya sa mga sinasabi niya ngayon. Para lumalabas, umuulyanin na yung matanda. Bakit kahapon tahimik si dating Pangulong Duterte sa lumabas na video? Kasi, kaya tahimik si Digong kahapon, simple lang. Alam nung matanda na puro peke ang pinagalabas niyong video. Di ba? Kasi kung alam ni dating Pangulong Duterte na legit ang video yan, sigurado ako at 100% aatungal yan kahapon. Wala tayong narinig na salita sa dating Pangulo kahapon. Ako, nag-aabang ako sa kanya. Kahapon, ang daming nag-reaction na ng mga vlogger. Ang dami nang nagkomento. Pero ang pinaka-inaabangan ko kahapon, si dating Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte ang inaabangan ko kahapon na mag-reaction doon sa bidyong ipinakalat ng kampo ninyo. Yun ang inaabangan ko kahapon. Sabi ko, bakit tahimik hanggang ngayon? Sanga sa mga oras na to, walang reaction ng dalawa. Simple. Kasi alam nila na gawa-gawa nyo lang din ang mga bidyong yan. Ganun lang. Di ba? Di ba? Simple lang. Walang alam mismo sa sarili ni dating Pangulong Duterte. Alam mismo na sa sarili ni Vice President kahapon, Sara Duterte, na walang katotohanan ang bidyong pinakalat nyo. Yung dalawang tangang abogado na nandoon sa Estados Unidos, akala ng dalawang tanga na pabagsak na nila ang kasalukuyan pamumuno ni Pangulong Marcos. Ang akala ng mga tangat bobo na mga vlogger, ng mga Duterte vlogger, nayari na nila ang administrasyon. Putang ina ninyo. July 23 na tayo ngayon. Ang kasalukuyang Pangulo, ang kasalukuyang namumuno sa Republika ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos pa rin. Hindi nyo napabagsak kahapon. Hindi nyo napahiya kahapon. Walang narating ang inyong pag-atungal kahapon. Kaya, I don't know kung saan kayo kumukuha ng tibay ng sikmura ninyo. Ito, may nagsabi. Ito, bigyan ko ito ng pansin. Ang sabi ng isa, balimbing daw. Oo. Alam mo, kaibigan, na fake account ka. Unang-una, kaibigan, bago kita patulan, tiyakin mo sa sarili mo na totoong account ka. Okay? Kasi, halata na fake account ka. Bakit? Nasasaktan ka ba sa sinasabi ko? Yung sinasabi mong balimbing ako? Paano naging balimbing? Sinunod ko lang ang sinabi ni dating Pangulong Duterte. Sinunod ko lang ang sinabi ng kandidato ko sa pagkapangulo ng 2022 na si Mayor Isko Moreno. Ano ang sinabi ng dalawa na sinusuportahan ko? Tulungan nyo, suportahan nyo ang bagong papasok na administrasyon. Pambabalimbing na ba yung ginagawa ko ngayon? Masunurin akong supporter. Sinunod ko ang payo ni dating Pangulong Duterte.
na tulungan, suportahan ang Marcos administration. Sinabi yan ni dating Pangulong Duterte, June 30, alas 2 ng hapon, dyan sa Makati, sa isang restaurant. Ngayon, pambabalimbing na ba yun? Hindi. Pagpapatunay na sinusunod ko yung aking sinuportahan. Ngayon, sa isang kagaya mong tanga, bobo, na nagko-comment dyan na balimbing ako, I think, kaibigan, ikaw ang tanga. Ikaw ang peking supporter. Ikaw ang peking sumusuporta sa Duterte. Ngayon, kung may awayan, kung may away man si dating Pangulong Duterte sa kasalukuyan administrasyon, wala akong pakialam dun eh. Labas ako doon. Personal nila yan. Basta't ang mahalaga, sinunod ko ang sinabi ni dating Pangulong Duterte, tulungan, suportahan ang bagong administrasyon sa katauhan niyan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Masunurin akong supporter. Nung eleksyon, hindi naman ako Marcos. Hindi naman ako makamarcos nung eleksyon. Ako'y Isko Moreno dinala ko. Mas nakakahiya pa nga dyan, mga kaibigan. Alam nyo kung sino mga nakakahiyang vlogger? Sa totoo lang, yung mga nag-pro Marcos nung last election. Halos nakipagdikdikan kayo. Nakipag-awayan sa social media para lamang todo idepensa si PBBM nung eleksyon. Di ba? Sabi nyo, tama kayo. Di ba? Sabi ninyo, tiyak kayo kay PBBM. Nung naupo na si PBBM, meron ata kayong hiningin pabor na hindi nyo nakuha, hindi nyo nakamit. Ano nangyari sa inyo? Ha? Naging anti-Marcos kayo. Kasi hindi kayo nabigyan ng pagkakataon kung ano man ang gusto nyong pabor na hiningi ninyo. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Ha? Mga putang ina ninyo. Nagtatanga-tangahan ba kayo o tadyan tanga kayo? Ha? Ako marami akong kakilala ng mga pro-BBM vlogger nung eleksyon. Pero yung iba dyan bumaliktad. Yan yung mga kaibigan ko na makikitid ang utak. Hindi ko na kayo papangalanan. I'm sorry guys. Mga makikitid ang utak ninyo. Sa vlog ninyo, tatalino naman ninyo. Pero wala naman pala kayong utak. Mga tanga. Mga bobo, mga inutil. Puro kayong ngaw-ngaw. Tandaan ninyo, sinasabi niyong mahal ang bilihin sa Pilipinas sa liderato ni Pangulong Marcos. Putang ina naman. Ang dami tayong kababayan na OFW nasa ibayong dagat. Kahit sila apektado sa mga bilihin. Kung nasaan lupalot man sila. Hindi lang sa Pilipinas ang nagtataasan ng presyo. Pati sa ibang bansa. Ano ba ang susunod na gimmick ninyo? Ha? Ano pang ilalabas ninyo? Yung nakikipagkantutan ako? Yun ang naman pang ilalabas nyo? Yung may chinutyo pa ako? Baka yan ang ilalabas ninyo, black propaganda. Baka gagawin ninyo, nagsisex kami ni PBBM, baka yan naman yan ang gagawin ninyo. Ano pang susunod na gimmick ninyong black propaganda sa administrasyon na to? Hindi na ba kayo nagsawa? Hindi ba kayo napapagod? Hindi ba kayo Alam nyo guys, mayroon dapat imbestigahan dyan eh. Sa paglutang ng peking video na yan. Kamusta na pala kaya yung dating opisyal ng National Security? Dati, hindi siya sekretarya. Ano yan eh? Parang ASEC, YOSEC. Dapat imbestigahan yun eh. Oo. Hindi ka na. Siguro, sa pagbinanggit nun, may nakakagets na nun. Sana imbestigahan yun. At sana,
O yung nga pala ha, doon sa mga vlogger. Huwag niyong i-delete ang mga video nyo. Walang deletan. Walang deletan. Ba't nagde-delete kayo ng video? Kahapon may mga pinanood ako. Tapos nung chinecheck ko ngayon yung iba, nagtanggal na ng mga video. Bakit na tinidelete? Walang deletan. Walang deletan. Panindigan ninyo kung ano yung ina-upload ninyo. Huwag kayong magdi-delete. Putang ina naman. Hindi yan parte ng freedom of expression, mga kupal. Ay, shout out sa iyo, Kuya Byron, USA. Kuya DJ Byron. Good morning sa iyo. Tanggapin nyo sa sarili ninyo. Ang administrasyon ni Pangulong Marcos ay ang nasa likod ang ating Poong Hesukristo. Yan ang tanggapin nyo. Kita nyo na lang, kahit anong paninira ninyo, kahit anong ginagawa ninyong ingay, may nangyayari ba? Wala. Kasi nga, walang dating. Alam ng tao na puro lang kayo paninira, mga buwakan ng ina ninyo. Ang pinakadabis nyong gawin, bilangin nyo ang mga bulbul ninyo. Ako, proud ako na hindi ako pro Marcos as vlogger noong 2022. Proud ako doon na ako'y nag-Isko Moreno. Pero, nung mula naging Pangulo, si PBBM, wala akong narinig na negative na salita galing kay Mayor Isko Moreno na pinapasaringan niya ang administrasyon na to. Wala akong narinig. Kaya, hindi ako nagkamali ng pagsuporta ko kay Yorme. At higit sa lahat, rumerespeto si Yorme. Hindi kagaya ng iba dyan, atungal ng mga puki ng ina, nung hindi na ata nabibigyan ng pagkakataon, hindi ata nakapwesto, ayun, atungal. Di ba kayo nahiya niyan? Hindi lang po kayo ang may utak, hindi lang kayo ang may karapatan na magserbisyo sa bansang ito. Hindi lang kayo ang may kay na maglingkod sa bayan na to. Bigyan nyo ng pagkakataon yung mga inilagay ni Pangulong Marcos. Bigyan nyo ng pagkakataon si Pangulong Marcos na matapos niya ang termino niya. Kasi yung mga nag-iingay lang naman na laban kay Pangulong Marcos, yan yung mga tao na hindi nila maaarok sa sarili nila na nawala na sila sa kapangyarihan ng gobyerno. Yan ang totoo niyan. Na hindi na kayo makapagnakaw sa gobyerno. Hindi na kayo makapagbulsa ng kwarta ni Juan de la Cruz. Kasi nga, tinake out lahat kayo ni Pangulong Marcos. Yan lang naman eh. Kasi kung kayo nakakapambulsa, nakakapagnakaw pa sa gobyerno, I think so. Hindi kayo mag-iingay laban kay Pangulong Marcos. Lalong-lalo na yung isang dating artista dyan na lusyang na. Oo. Yung dating artista na namumuno ngayon ng resign movement, PBBM resign. Naku po! Matanda ka na. Di ko na ibibuong ipinyido mo. Shout out sa'yo, Bibian. Uy, ang sarap ng Bibian Tapsilogan ha. Kumakain ako minsan doon. Oo. Shout out nga pala sa mga waiter, crew service, ng mga food service ng Bibian Tapsilogan. Oo. Alam mo yung si Bibian? Itong Bibian na yan. Matanda na yan, pero parang walang kinatandaan. Nakakahiya, madam. Nakakahiya. Nakakahiya. Laos ka na, madam.
Tapos na ang alignment mo sa kung anong pinilakan na yan. Tapos na yung pagbubukaka mo. Tigil-tigilan mo na yan, madam. At higit sa lahat, kahit anong ipasabog nyo na mga video laban sa administrasyon na to, galingan nyo naman. Galingan nyo yung makatotohanan, hindi yung halata ang editing ng video. Yung hindi halata na babalik sa inyo ang kahihiyan. Putang ina, nag-import pa talaga kayo, pumunta pa talaga kayo ng Estados Unidos. Para lang mapaniwala ang mga tao doon na ang video na yan ay totoo. Di ba nakakahiya? Pinapakitan. Ito, dalawang abogado to dapat dito kila Atty. Harry Roque, pati dito kay Glenn Chong, i-disbar na dapat ang mga to I-disbar yan. Ako naniniwala ako, hindi maggaganya si Maharlika kung hindi dahil sa dalawa na yan. Yan ang nag-udyok siguro. Sige, labas mo. Total, nasa Amerika ka. Nasa Amerika tayo. Wala tayong mangyayaring kaso sa Pilipinas. Sana, ang gawin dapat ni Secretary Abalos, ipagpaanuhan na yan, kasuhan na, nang magsampulan ng mga putang ina na yan. Yan ang pinaka-the best, panagutin ng mga yan. Nang hindi na makapambiktima ng mga pagpapakalat ng fake news. 10 ng mga vlogger na mga nagkakalat ng mga fake news para sirain, wasakin ang administrasyon na to. Lalo kayong, ay nako po. Diyan ako, natatawa ako kahapon kanina Sabi ko nga kanina, mga guys, mula kahapon, hanggang ngayon, kasalukuyan oras na to, nag-aabang ako ng video na reaksyon ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Nag-aabang ako ng video reaction ng mag-ama. Pero, walang reaksyon ang mag-amang Duterte. Bakit? Kasi alam ng dalawang mag-ama na mabubuking na peke ang video inilabas ninyo. Ganun lang yun, mga kaibigan. Kaya, tandaan po natin mga kaibigan, suportahan po natin. Huwag tayong magpapaniwala sa mga taong walang ginawa kung hindi sirain, wasakin ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Simple lang naman ang gusto ng mga yan ipahiya. Maging katawa-tawa ang administrasyon na to. Yan ang gustong mangyari. Yan ang gusto ng mangyari ng mga putang inang yan. Alam nyo, ako sabi ko nga hindi po ako makamarcos nung eleksyon, ibang dala kong ikandidato. Alam niyo, bumibilib ako kay PBBM. Siya ang nakaupong Pangulo. Nasa kanya ang kapangyarihan. Pwede niyang isa-isahin ang lahat ng mga nagwawalang hiya sa kanya na mga anti-government. Pero anong nangyari? Hindi niya ginagantihan. Hindi niya pinapansin. Tinatawanan niya na lamang. Tinatawanan na lang ni Pangulong Marcos. Kasi nga, sayang ang oras ng Pangulo para isa-isahin. Bigyan ng oras ang mga putang inang yan. Mas magandang ginagawa ni Pangulong Marcos. Kasi, imbis makipagbalitak-taktakan na sa mga walang kwenta na yan, mas bibigyan niya pa ng pagkakataon na makapagserbisyo sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tunay na pagtalingap, tunay na pagserbisyo, tunay na nangangailangan ng kanyang tulong at kanang mga kababayan natin. Kaya, suportahan natin, tulungan natin ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Huwag po tayong magpapadala sa mga tanga, sa mga pagpapakalat ng mga kung walang kakwenta-kwentang fake news. Again, magandang araw po sa inyo lahat. Ipagdasal natin ang ating bansa, ipagdasal natin ang ating Pangulo mula sa mababang pwesto, ipagdasal natin na maging mapayapa ang ating bansa. Magandang araw po sa inyo lahat at magandang tanghali sa inyo. Hi, shout out Kuya Tom!
Ayun. Ano, sinisipon pa rin ako. Ang lamig-lamig pa. Bye-bye guys. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. We love you all. Kita kits.